o usab diri sa Cebu, no? Ilakip na namo sa pangumusta din na si Inday Likigan o mga galyos usab diya sa Cebu. Adto kita karon sa gawas sa atong mga nasod sa atong Facebook, no, nga nagasunod nini sa atong live streaming alang sa magsugod kita sa pinakalayo. Pastor Rowel, ikaw siguro ang kuan ni Pastor Rowel kay ikaw gyud ang nakaila kanila gikan sa Hawaii ug sa Amerika, Pastor Rowel. Yes, nagasunod sa atong programa, Pastor. Ang diha labi na gyud diha particularly sa sa Hawaii, no, sa Honolulu, Hawaii, si Agustin Villarojo. Yes. Ako gina siyang uyuan, no, nagapaminaw gina siya sa atong programa. Usa na sila ka Assemblies of God diha. Yes, dagan ko na sila nga pamilya, Pastor. Yes, mga Villarojo, Villanueva o mga Ongki family. So mga Kristiyano po na sila. Salamat sa pagsunod sa maong programa, Angkol. Ingon usab sa Las Vegas, sa Nevada, sa LA, no? Mga Galyo family usab. Mga Galyo, mayong buntag kaninyong tanan dinha, no? Yes. Kay buntag man sa inyo, ha. Usab apil na to sila ni Dadang Offinger, si Merlin Tagusi Dalar. Yes. Og bisan man sa kay Pastor Nonoy Arsinas and family, may paminaw ana diya sa Amerika usab, no? Og dagan kita dinhi sa Canada, Pastor Rowel, kay Sir Anyuber, Alfredo Anyuber, mayong pagpaminaw, sir. Uban sa iyang pamilya og bisan man kang igsong Eden, si Sir Eden. Yes, Eden Camacho. Mayong buntag kaninyong tanan. Yes. Naog kita diri sa Thailand kay Grace Tagaylo o uban sa iyang bagong panimalay, no? O usab kay Abon Castañeda. And then sa Japan anhi kita kay Ian, kay Era, o usab kay Jerwel Andoy. Ilakip na nako sila ni DJ Andoy nga nausab dahil diha sa Tokyo, Japan. And then usab bisan man kay Rosel Naghara, no? And then nao kita diri sa Singapore kay Chelo Tambi nga walay kupas nga nagasunod sa atong programa. Yes. Well, kung aduna may wala pa namo na mention kaninyong tanan, magapanghinawot kami nga makasabot kamo sa gihapon ginaapil na mo kamo sa pagtimbaya kamong tanan, no? Di na lang siguro na mo kayo ma-mention o kinsa man kamo apan among kalipay nga nagasunod kamo nini nga itong programa. O nga magapanghinawot kami nga mahimo kaming blessing sa lang kaninyo sa pagtudlo sa pulong sa Dios kami ni Pastor Rowel o nga kamo sa mahimong panalangin kanamo sa inyo ang pagpaminaw. Okay, akong hatag ka Pastor Rowel. So timbaya gyapon to, sir? Murag Sakuan, hurot na siguro. Sakwa, murag na. Ay, si Kuan di ay. Si Atibet Telos, no? Nagapaminaw karon sa lasang, Atibet. Yes. Mayong pagpaminaw diha, no? Sige, kay Atibet Telos, no? Yes. O sa mga Andoy family sa Tibungko, Pastor Rowel. Yes. Mga Galyo families Tibungko. Yes. Mayong pagpaminaw. Sige. So, sa dili pa ta magsugod, Pastor, aduna ba tayo awit? Wala, no? Wala. Palulong tas pagampo, Pastor Rowel. Sige. So, sige, mag-aampo sa ta mga kaigsuna, no? Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kahaponon. Kami magaduol nga kanimo, magapaubos diya sa imong kaalam, sa imong gahom. Nagahangyo nga ikaw magatabang ka na mo ni Pastor Rowel, bisa man sa imong pagtudlo sa imong balaan nga pulong. Gamita kami siyano nga paagi. Limitado lamang kami, Heavenly Father. Apan salamat sa imong grasya nga nagapuno kanamo, nagadugang kanamo sa kaalam, nagatabang kanamo. Salamat nga mahimaya ang imong ngalan sama sa among pagabuhaton karon. Kini akong ginatudlo, ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu sa mga lutahan og kauyukan
o mutungkad sa mga nahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang atong topiko karon mao gyapon ang Revelation 22 chapter 12, no? Yes, padayon So Pastor padayon Roel. ta sa atong gibiyaan sa milabay nga Sabado. Mga kaigsunan nga nagapaminaw karon, I hope nga naamoy Biblia dinha, naapod mo'y ballpen o mga og notebook, no? Kay kining atong pagtuon gitawag kini og exposition, pastor, no? Yes, So, yes, Pastor Roel. Og sa kuan pa ni sa medical term pa ni murag gi-dissect na to ba, no? Ang pulong sa Ang Dios. pulong sa Ginoo. Og sa bisay sa dissect, pastor, murag giutingkay, no? Tingkay O gihimay-himay, mahimay gyud, no? no? Actually, ang pagtuon magud sa pulong sa Dios, ma-divide kini siya sa tulo, no? Kining gitawag nato isagogikal. Yes, Naghisgot kini mahitungod sa history of the Bible nga dapat masabtan nato ang kasaysayan. Mhm. And then number 2 is categorical. Naghisgot sa mga categories sa Bible kasi dili nimo masabtan og unsa ang buti pasabot kung dili nimo ma-divide ang categories niini, no? Yes. For example, sa doctrine of sanctification, dili nimo masabtan nga naday positional sanctification, nay experiential ug nay ultimate. Yes. Kana usa ka example sa categorical, no? Nga imong ma-explain categorically ang pulong sa Dios. O nga ikatulo mo na ning exegetical kining gihimo nato karon Pastor Roel. Mao na ni karon Mo na ang ning exposition. verse by verse. Naghisgot kini siya sa grammar. May bulong ka mo sa nga magagamit kami og mga active voice, imperative mode, indicative mode, Passive voice tungod kay naghisgot kini siya sa grammar, sa syntax o bisa man sa etymology, Yes. the origin of the word. So mao na siya ang ICE Principles, no? or ICE method nga pagtuon. Yes, pero karon na kita sa exegetical. Exegetical, no? Sige, Pastor Bel. So ready na mo mga listeners na namoy Bible, ballpen og notebook. Remember nga atong pagtuon karon naagyapon ta sa Revelation chapter 22 verse 12. Okay, so padayon na ta Pastor Fred. Padayon na, Pastor Roel. The demonstrative participle kai begins this verse and again demands the same concentration, a recognition of the fact that there is no prophecy in the church age. The present active indicative of present to us once more the doctrine of intimacy of the rapture. Imminency. Imminency. Sorry. The doctrine of the imminency of the rapture. So naghisgot ni siya Pastor Roel, no, sa gitawag nato nga walay walay nahibalo sa pagsakgaw. O Yes. sa giingon na dinhi nga during sa panahon sa church age wala gi prophecy nga matuman except sa umalabot na nga gitawag nato kini gitawag imminency sa rapture. Nga ang pagbalik ni Jesus Christ wala gyud usa nga nahibalo. Tinuod ka na, Yes. no? Padayon Pastor Roel. Okay, padayon ta. The present tense is a futuristic present denoting the fact that the rapture has not yet occurred but regards the event as so certain that in thought it is contemplated as already coming to pass. Jesus Christ produces the action of the verb in the active voice. The indicative mode is declarative for the reality of imminency of the rapture because there is no intervening prophecy between the baptism of the Spirit at the beginning of the church age and the rapture. We therefore use the word imminency. Yes. So ang yang gisgutan din ni Pastor Roel, no? Nga gikan jud sa pagkahimugso sa panahon sa iglesia, sa church age, atong nakita kana, no? Wala nay laing prophecy nga may katumanan din ha.
Yes. Kasi ang churches nagasugod man gud sa katong gitawag na to the baptism of the Holy Spirit, Pastor Oo. Rowell. And then atong nakita sa dihang nagasugod ng balang espiritu sa pagtrabaho sa tanan nga mga magtotoo, mao katong the beginning of the church, ug mahuman siya sa rapture of the Rapture. church nga diin imminent, no? Yes. Nagpasabot walay usa nga nahibalo sa gitawag na to pagbalik ni Jesus Christ sa panganod. Yes. Aron nga pagasakgaw niya ang tanan nga mga magtotoo kaniya. Usahay Pastor Rowell, maguna-huna kita no nga ang kagubot sa Middle East, ang COVID, usahay makaingon kita no nga nagpaila kini nga hapit na siya magbalik. Oo. Ang uban nga pastor nagtuon na nga tribulation na ni. Tribulation na ni, no? Oo. Dili pa ni siya mo Dili pa. tribulation, no? Kini gitawag pa ni og birth pangs. Birth pangs pa ni siya. Oo. Naay coming yun nga tribulation, nga diin atong nakita, nga diin ang mga tao niya na mangandoy na sa kamatayon, Pastor Rowell, tungod kay sa kalisod, grabe kalisod sa panahon sa 7 years tribulation. Yes. Kini nga tuwa karon Pastor Rowell, makakaon-kaon pa man tag lumi, no? Yes. Usahay makabatsoy-batsoy pa man ta. So relax pa. Relax pa. Niyan ang So, panahon ang na. rapture kuha na jud ni. Magdagandagan na mga tao na Pastor Lahi Rowell. na kayo ng panahon na ni. Di pareha sa atong panahon karon sa grasya nga gawas noon pa ta. Oo. Napay napang daghang opportunity na to sa pag-enjoy sa kalibutan karon. Although karon nga panahon daghan kay mga protocols ug mga quarantine restrictions, Oo. pero ang kagawasan naa pa gyud. Napa. Oo. So gitawag kini siya og birth pang sa Matthew 24:8. Yes. Now, magapanghinawat kita nga nasabtan nato ng birth pangs, no? Ang birth pangs naghisgot kana siya may tungod sa usa ka babae nga mga nakay, Nga tali anak tali anak. Oo. Murag ma-explain mo Pastor Rowell, i-explain daw na Pastor Rowell. nga murag ni ni buto na ang panubigon ba? Yes. Oh. Ang bata una siya anak buto sa ang iyang panubigon, no? Nya human na mosunod na day ang bata. Aha. So naghisgot siya sa usa ka babaeng buntis nga nagbati, no? Pastor Nagbati. Rowell, no? Nagbati na siya. That's the word, Oh, nagbati. Nagbati na siya. So ana na kaniya ang kasakit sa iyahang tiyan. Naglabor na siya, no? Pero sa iyang pagbati, dili pa gina mao ang pinakasakit sa iyahang pagpanganak, Pastor Rowell. Ang pinakasakit ganiya na katong pag-anak gyud, Anak na gyud. ang paggawa sa bata. Na remember bitaw ko katong nag-anak akong misis, nagsakit na kayo pero pag ay isa doktor, oy to CM pa man na, baktas-baktas pa man. Oo. Baktas-baktas sa mo. So, birth pero pangs to. nagsakit na siya yung tiyan. Mo to'y Pero birth wala pangs. pa gyud. Wala pa. Oo. So mo to'y birth pangs, Pastor Rowell. Yes. So kini atuwa karon, yes, nanay birth pangs, kay nanay COVID, Nanay medyo gamay na yung mga kasakitan na. nanay kasakitan, nanay kalisod, na control na ta sa itong mga lakaw, limitado na gamay ang ato ang panglihok. So, naka-experience na ta sa birth pangs, pero dili pa gini siya ang pinakasakit kay Pastor Rowell. Dili pa gyud. Ang pinakasakit katong pag kahuman gyud sa Sa rapture, rapture, kay magsugod ang dakong kasakitan. Yes, pito ka tuig nga kasakitan. Mo gitong pito ka tuig nga kasakitan. Yes. So busa mga kaigsunan atong nakita, nabitoy uban karon Pastor Rowell, mahadlok sila magpabakuna kay basig 666 na daw na siya. Oo. Ultimo tong akong mga paryente sa Camiguin, nananghid pa sila sa ilahang anak diri sa Davao kung bakunahan ba ang ilahang inahan, no? Yes. So, usay maghuna-huna mga tao, no, mga kahadlok kung sa mahitabo kung magbabakuna kita. Ug ang uban ginahaluan nila sa panghuna-huna Pastor Rowell nga basig na day chips niya na Chips, nga oo. ibutang sa atong panglawas. Na mga kaigsunan na kung isulti ka ninyo, hangtod nga wala pa'y rapture of the church, wala pa'y tinatakay sa 666. Wala pa gyud. Wala pa kaya ang 666 diha magsugod ang tinatakay sa 666 sa dihang ma-rapture na ang church. Unya take note mga igsoon, Mhm. wala na tay labot ana. Wala na. Kay sa atong gituna na sa milabay nga Sabado, asa lagi ta kutob sa Revelation Mm. 4 o 5. Yes. Pagka 6 niya Pagka na. 6 niya na, mao naman na ang gitawag og tribulation. Oh, kaya- Safety na ta mga igsoon. Wala na tay labot ni anang gitawag og pito ka tuig nga kasakitan. Yeah, so kay- ayaw gyud pagunahon na nga maka-appeal pa ka ng tinatakay. Kay kung Kristohanon man karon,
safety jud ka. Di jud ka kapil anang tinatakay. Wala. Pero kung wa kay Kristo sa kinabuhi, sulod ka diha. expected jud nga makaapil ka. Yes. No? Pero alam ka na to, nga mga magtotoo, hinunduman na to, no? Wala pa man nag-rapture, so dili pa nimo ang 666, no? Yes. Wala pa, kaya ang 666 magasugod yun sa dihang aduna na rapture of the church, Yes. o sa pagsugod sa 7 years tribulation, pagkatatakan ka mo, kung gusto ka mo nga mag-enjoy pa sa kalibutan, maglipay-lipay pa kauban ni Satanas, kauban sa mga demonyo, Yes. kauban sa mga makasasala, mabitan lang sa Revelation 22:11, Pastor Roel, gingon din nga, kung aduna may nagabuhat o pagpakasala, pasagdi sila. Di sila. Nagpasabot nga, ayaw nagpagbader sa ila ha. Yes. Kay magbuhat gina sa pagpakasala. Yeah. So, nining kalibutan na ang mga buang naghari nining kalibutan na karon Pastor Roel. Yes. Ang katong mga dautan, katong mga tao nga dili matarong ang hawd sa atong panahon karon. So, ang matarong mapildi, tuison ang kamatuuran nga tinuod kayo nga nagsunod sa pagkamatarong, tuison ni siya Pastor Roel ug himuon ni siyang dautan. Mabitaw na usahay maminaw ta sa balita, mga balita pareha nang hitabo sa Israel. Pag maminaw to sa mga balita din ha, usahay makaingon ta nga mao ba ning kamatuoran? Pero pag ana nimo ba, tanang mga tao sa tibok kalibutan murag mituon yana pero di ay twisted ang kamatuoran Pastor Roel. Labi na kayo mga naay mga giant kayo diya nga mga channel no nga gituis di ang kamatuoran no. Twisted ang kamatuoran. Ug atong nakita din ha Pastor Roel. News blackout. Naghari ang kadautan sa atong panahon mo nang gingon sa Revelation 22:11. Katong nagbuhat og pagkadautan, pasagdi sila nga magbuhat og pagkadautan kay ang ilang mao lagi na ang ilang puntarya sa kalibutan dautan gyud. Yes. Pero walang kanato nga mga matarong magbuhat puta, magpadayon puta sa pagbuhat og matarong Pastor Roel sumala pa sa Revelation 22:11, no? Kung nga dili ta magpabader ni atong mga tao nga nagbuhat sa mga dautan, no? Well, padayon Pastor Roel. Okay, na-remember bitaw na ko, Pastor Ped. Gabi, kay last night man sa akong tiya, sa iyang haya. Condolence, Pastor Roel, no? Sa bagay. Salamat, Pastor. Promotion gina sa magtotoo. Kung no? magtotoo ta, yes, nindot ka na. Gisite yun na. Kasi daghan po sila nagapangutahan na ining Revelation, Pastor eh. I-question po nila gabi nga basig tinaktakay na ni karon, tinatakay na ni sa murag 666 no, kay murag nanay chips ang nagtuo sila lagi nga ang kanang gi-inject sa tuwa nga vaccine nananay gamayng chips no. So ginako dili pa kay kung ikaw magtotoo jud ka ang Revelation 4 o 5 rapture, no? Rapture safety sa tas Ginoo. Yeah. Kunya kanang Revelation kanang chapter 6 mo na ginagsugod nga verse para na sa katong mga nabili na nga wala diya kang Kristo. So mo to gabi opportunity jud kayo nga naka-share tas pulong sa Ginoo dito. Gibalik-balik yun ako nang giingon nga prinsipyo, Pastor. Itong many people who seek God at 11th hour. Yeah, but died in 10:30. Tinood na. So kanang mga nagabisi karon, no? Kanang 30 minutes nga imong sipyat nga wa kami to kang Kristo nya hiabtan kasi imong kamatayon. Ang imong pag-anto sa impyerno eternidad. Tinood na. Eternidad jud, no? Ikaduha po din no, kanang gikadlo ka na to nga 666 o kanang pag pinatikay Pastor Roel ba no. Hinumduman na to mga kaigsunan nga bisan man gani si Satanas dili makakontrol sa atong kagawasan, sa atong freedom. Yes. So buti pa sabot niya ng panahon sa 7 years tribulation, kung ang usa ka tawo dili gud siya magpatatak, dili gud siya matatakan Pastor Roel. Yes. Magdagandagan na gina siya, no? So dili pareha ning hunahuna sa mga tawo karon nga kung injeksyonan ka, natatakan na ka, no, dili nga na, no? Ang kagawasan nato dili mailog ni Satanas. Dili gyud. Bisan gani ang Dios dili siya moilog sa atong kagawasan. Mao ni nakanindot sa kay gitagaan sa Ginoo ang tawag free will ba. Freedom nga dili gyud makontrol ni Satan. Dili. Subusan niya na nining atong panahon karon dili madaya Pastor Roel
kung panalitan magpatatak ta o dili kay dili tong pinagi sa injection mura gidaya na ta mura giwat na ta kagawasan niya na. So mga kaigsunan dili pa ni mao ang panahon no. Ang panahon sa tinatakay dito na gyud sa dihang aduna na gyud tinuod nga pag-rapture sa mga magtotoo. Yes. So ang pag-rapture man gud imminent tinuod imminent magyud ang pag-rapture. Pero nahibalo kita nga once nga mag-rapture na, yes, musunod yun din ha ang tinatakay. Yes. Muna na ang gitawag nito 7 years tribulation. Yes. So ayaw mo ka, dili sa ta magkahadlok mga kaigsunan, ining gitawag na to 666, no? We are, siguro kung doon naman ta, pero dili ta ma-appeal ni ini, no? Yes. We are not part sa gitawag tinatakay sa 666. Gi-promise kina sa Ginoo sa to. Yes. Padayon, Pastor Well. Okay, Pastor, kahisgot makag-imminent, no? So, ang imminency, to na nato ni, means the rapture could not occur anytime. No one knows the time when it will happen. Why do they bow? No? Yeah. When the royal family has been completed, the church will be resurrected. Mo na ilan nan di, Pastor? No? Yang nakanindot ini, o gang ikaw ang last nga nagasangyaw, katong imong isangyawan, mo ito'y nakapakomplito sa iglesia. Sa iglesia, nya. Mo na lang dito gihulat niya, rapture na, pagkanindot, no? Tinuod. Nga, ikaw ang imong last nga gisangyawan, mo ito'y nakapakomplito sa... Pwede gid we, Pastor Well. Oh, pagkanindot yun. O bisan man lang katong gihatagan nimo sa gospel tracts, Pastor Well. Yes. Nya sa pagbasa niya sa iyang panimalay, masabtan niya nga, kinahanglan mo tuog gid ako kang Kristo Jesus nung akong Ginoog maluluwas. Oo. Og sa iyang una-una mo tuo siya, Pastor Well, bisan nagbasa lang siya, wa sige walihan ha. Yes. Maluwas gyapon siya, Pastor Well. Kaya ang kaluwasan is gihimo yung simple sa Dios. Pastor, ato sa ning tackle kadali. So, sige daw. Ngano man nga adunay ang kadaghanon sa church age royal sa gisgutan to diri makompleto ang royal family has been completed. Ang kadaghanon nato mao din ni gipuli sa kato mga na Paul nga ni yes, tama, Pastor Well. Replacement kini siya sa gitawag na to mga anghel nga niuban kang Satanas. Satanas. Tungod kay 1/3 sa mga anghel ni-rebelde batok sa Dios, miuban sila kay Lucifer. Yes. Og busa si Lucifer nahimo siyang Satanas. Og busa tungod niya ng 1/3, wa ta mahibalo na Pastor Well, pila ng 1/3 ang isgutan ng 1/3 lang. Oo. So kung siguro 1 million sila, 1/3 sa 1 million, apit lang gamaya po hinon niya na kay so kung ibutang nato 1 million, 1/3 sa 1 million nagpasabot mga 330,000, no? Pero gamay kay nang atong example no nga 1 million, no? Kay gani ang mga magtotoo karon akong nakita moabot na gani siguro tag billions, Pastor Well. Yes. Gikan gyud sa pagsugod sa iglesia. Apil na tong mga nangamatay. Hantod sa atong panahon karon. Yes. So mao din na, Pastor, ang kadaghanon sa 1/3 nga fallen angel mapuli ang kitang royal gitawag royal family of God. Yes. Mao na ang panahon nga mo-occur na ang rapture. Mo-occur na. So mo nang niya ng panahon na mahimo na putang anghel, Pastor Well. So magkugi gid ta og Pastor. Magkugi gid ta paghatag og tracks ini og panangyaw kay para mao man ni ang kuan timailhan na, no? Yes, tinuod na, no? Ang imong paghatag og gospel track, simple lang kay na Pastor Well, no? Yes. Igo lang kang mitunol niya na. As long nga mihatag ka niya na nga you are in the divine denosphere, filled with the Holy Spirit, guided sa Holy Spirit, and then gisabit na nimo sa gahom sa balangin Espiritu, nahuman na nimo imong trabaho, Pastor Well, in the sight of God. Yes. It is very acceptable, no? Dili na nimo ang concern ang result ana. Dili na it is the work of the Holy. It is the work of the Holy Spirit na mo trabaho sa iya ha. Ang magpasabot sa iya ha, o kumutuo siya maluwas siya, Pastor Yes. Well, no? O gisangyawan nimo na kay opportunity nga din nagsangyaw ka kay usa ka nimo kahigalan naglingkod lang din ha, so mingitaparan siya. So sa imong pagsangyaw sa iya sa pulong sa Dios nga din you are filled with the Holy Spirit, nagpasabot
You are in the divine atmosphere kasi ang feeling with the Holy Spirit mangod Pastor Robel usay ma-misinterpret mangod ano. Yes. Usay ang mga tao naguna-una nga ang balaang espiritu misulod sa ilang kinabuhi. Na, kana, Unya. dagang kay na O biktima ng feeling with the Holy Spirit, Pastor. yes. Kaya nagtuo sila nga ang Holy Spirit mao ang content Oh, mga misulod. nga nisulod, no? Dili nga nana man no. Kuyaw kay nang pagtulunan. Kaya ang Holy Spirit is gitawag siya agent. Oho. Pastor, sinakay kasultian. Now, atong tanawon nga ang balaang espiritu nag-inbuilt na siya sa atong kinabuhi Pastor Well. Sumala pa sa 1 Corinthians 3:16, 6:19, John 14:20, no? Atong nakita din na ang Holy Spirit permanently indwelling us. Yes. Now, karon nganong ingon magud ng Ephesians 5:18, do not get drunk with wine but instead be filled with the Holy Spirit. Yes. Tungod kay ang giskutan din ha, ang atong kinabuhi magud usahay, sometimes wala kita gi-influence Holy Spirit sa diyang natay sala. Oo. Pero sa diyang limpyo ta sa tubangan sa Dios, wala tay sala bisan man sa tinta na lang sa gitawag huna-huna nato, wala tay kabalaka, wala tay kahadlok, wala tay maling motibo. So niyan ang panahon na experientially sanctified kita. Ug tungod kay experientially sanctified kita, ang balang espiritu nga nasa sulod sa tuwa active siya. Yes. Busan mo ka nang giingon nga you are in the divine sphere. You are in the sphere of the Spirit. Ang balang espiritu makatrabaho maglihok sa atong kinabuhi Pastor Roel. Oo. So sa iyang pagtrabaho niya na atong nakita mag-influence siya nga magbuhat sa tanang mga sa atong Christian way of life. Yes. O munang Christian way of life nga gisgutan din na, no? So muna nga makapangalagad kita sa Dios. Now, subo kayo nga nainagaw na una nga diin ang balang espiritu mo imisulod sa tuwa. Oo. Kay Nga- mao man ang pagsabot nila sa the word feeling. O nga hinumduman nato nga ang balang espiritu na nasa sulod sa tuwa. Nana. Kung ang tuwa The moment nga mito takang Kristo Oo. atong Ginoo maluluwas. Na Nipuyo na siya sa tuwa. Nipuyo na siya sa Kasi tuwa. naman kita pa so Roma 8. Daghang 9 bersikulo ngadto niya na. sa 11. 9 Yes. to 11 og 1 Corinthians 3:16. Yes. 1 Corinthians 6:19. So daghang mga bersikulo nga nagaisgot sa balang espiritu nga ni-indwelt. Indwelt na. Nipuyo na sa atong kinabuhi. So dili na pwede nga punan siya, no? Kundili himuon na lang nato nga mag-active siya. So unsa man niya pag-active? Mahimo lang nga active siya sa dihang limpyo tas tubangan sa Dios. Yes. Mao bitaw na Pastor Will nga sa pagsugod nato ang atong giunang buhat gyud mo ang rebound Self-judgment. technique, self-judgment ta. Kanamo gyud mga panahon nga wala to mabantay nga nagiging arrogante di ta sa Oh, usa yeah. lang kabutang. Kanang masuko ka, arrogance man na siya. O kanang nag-self-pity ta, arrogance man na siya. Nang usay wala to mabantayin na Pastor Well, no? Nga kini di ang mga butangan ni supak din is kabubuton sa Dios nakasala di ta Kay ni ang first step sa personal sins, ang mental sin man yun. mental dili man magsugod. Dili magsugod. So importante ang mentality. Ug busa atong nakita ni Pastor Well, ang nagdumala sa atong Christian way of life, nag-start din sa atong mentality. Yes. So kung limpyo ang imong pangunahuna, walay tinta sa sala, sama panalitan sa kabalaka, kahadlok, o bisan mga mali nga motibo, ang balang espiritu nga nasa sulod sa imong kinabuhi, active siya. Yes. Nag-influence siya, nagtrabaho siya, nagtudlo siya, tanan nga mga responsibility niya sa kinabuhi sa ka magtotoo, nagtrabaho siya. O kita nga mga magtotoo, igo na lang ta nga, yes, musunod ko. Yes, buhaton ako ni siya. Yes, I am willing to do. Yes. Murag igon lang tang miyana bitaw Pastor Roel. Ug So- mo ka na siya ang Christian way of life. Yes. So ang feeling, Pastor, ang pag-explain ana, Oh, dili mao ang Holy Spirit, mao ang content. Dili ang balang espiritu nga misulod sa atong kinabuhi. Kana Yes. na siya sulod. Kasi ang una sa uban, the word feeling, kung naipabuhat ang Ginoo, diya pa ang Holy Spirit musulod. Dili. Nana siya sa sulod nato. The moment nga mituo the ta kang moment Kristo, nga mituo ka kang Kristo Jesus, nga atong Ginoo ang manluluwas. balang espiritu nana mipuyo na siya. Yes. In fact, gisilyuhan pa ka sa Episo 1:13. Yes. You are sealed with Mo the nang Holy gitawag Spirit. og indwelling of the Holy Indwelling. Spirit. You are indwelt. Kay So, Pastor, di ba sa Old Testament ang ila dito is endowment. endowment ang ilaha.
Musulod ang balang Espiritu Santo kay nay purpose. May naituyo sa imong kinabuhi. Paghuman sa mong purpose, mugawas ra pod. Mugawas ra pod siya. Mao na ang endowment So adunay kalainan sa Old Testament ug sa atong panahon sa sa atong church panahon age. sa church age. So ang sa Old Testament, kung ang Dios adunay katuyuan sa kinabuhi sa usa ka tawo, mosulod ang balang espiritu ug maka-perform siya sa mga espirituhanong mga butang. Yes. Pero karon dili, lahi na sa church age, ang balang espiritu The moment nga mituo kaniya, mipuyo na sa atong kinabuhi. yes. So, mao ka ng panagna, no, atong nakita, no? Kasi atong nakita magod sa Matthew 3:11, tulo ka klaseng baptism ang gisgutan diha, Pastor Rowell. Okay. Ang una nga bautismo nga gisgutan diha, water. Mhm. So, si John the Baptist nagabautismo kay Jesus Christ sa water. Yes. Pero mingon siya, pero ang kining moabot mas labaw pa kanako. Yes. Siya ang magabautismo kaninyo sa Espiritu o sa kalayo. So, tulo ka klaseng baptism ang gisgutan sa Matthew 3:11 na Pastor Roel, no? Oo. Napailaing klaseng mga baptism. So, ang gisgutan din ang baptism, water, katong gibautismo si Jesus Christ sa tubig, ay kaduha, baptism of the Spirit. Muning gipanagna daan ni John the Baptist ang nagtagna nini. Nga sa pagsugod na sa iglesia, the beginning of the churches, aduna gyud magapanghitabo, Pastor Rowell, nga diin ang balang espiritu mukunsad sa matag usa ka mga magtotoo. Ug mao katong nahitabo sa Pentecost, Yes. sa Acts 2. So Sakto. sa Acts 2. Ngayon ang panahona, the Beginning of the church age. motong the beginning of the church. Nga diin kutob sa mga magtotoo, sudlan sila sa balang espiritu. Kay gi-promise man to ni Jesus Gi-promise, Christ sa iyang Yes, iyang gi-promise ni Jesus Christ, no? Ug Yeah. atong nakita din na ipuli niya nga helper. Yes, oh. Subusa niya na atong nakita ang balang espiritu pagsugod na sa churches lahi na sa Old Testament Lahi na. na. Dili na siya endowment, Oh. kundi indwelling na. Indwelling na. So, So, muning- pastor, sa church age kasi ang Holy Spirit na naman sa tuwa, di ba? The moment mituo ta. Oo. Kung makasala ta, ang Holy Spirit mo kuha na lang, mo grave siya. Mo grave siya or O, mo quench. siya. Oo. So muna lang na hinitabo. Dili mawa, di mo gawas. Dili na siya mawala sa atong Meaning, kinabuhi. mo powerless siya. Kung Oo, makasala ta. dili siya makalihok. Dili maka-perform. Dili siya makalihok sa usa ka magtutuo nga naisala sa iyang kinabuhi. Yes. Nag-grave siya, nag-quench siya. Now, hinumduman na to nga grieving o quenching, aduna ni siya, gamay lang kayong diferensya ini, pero naay kalainan. So, ang grieving with the Holy Spirit, katong nagbuhat kita og personal sense, og busa ang balang espiritu nag-grieve siya. Pero kining quenching, Pastor Rowell, mo kining... The word grave, pastor, is gipakgang. No. Nagsubo. Ginagsubo dahil, sorry. Nagsubo ang balang espiritu. Ang quenching mo ay gipakgang. Okay. So, ang quenching, Pastor Rowell, murag nani ni sa Pastor Rowell, ang balang espiritu nasa gustong ipahimo sa imuha. Pero, kay wala nimo gisunod, sama ra nga gipakgang nimo. No. Giimuhang imong Gibabagan. gibabagan. Wala nimo Gituman. gituman ang maang ganang giya sa balang espiritu sa imong ginabuhi. Yes. So nakasala ka niya na tungod kay gi-quench nimo. Oo. So muna kalainan sa quenching o sa grieving. Yes. Now, unsa man na to nga makabalik na punta ngadto sa gitawag in the sphere of the spirit or divine in the sphere. Mo nang gamit na punta og rebound technique. Ng provision sa Ginoo. Kay sa rebound technique man gud, Pastor Rowell, kanang 1 John 1:9 nagaingon din ha. If we confess our sin, ang gisgutan niya confess lang, Pastor Rowell, no? Oh. Na hinaot nga masabtan nato ning word nga confess, no? The word confess wala nagpasabot nga kasi daghan kay mga usahay nga ato makita din nga pagtulunan, Pastor Rowell, no, nga daghan pa kayo og mga gitawag seremonyas, no, sa pulong nga confession. Especially sa Old Testament time, no? Ang uban niya na magpatay pa ganig mga hayop. Now, hinumduman nato dili sa 1 John 1:9 lahi. Tungod kay pag-ingon niya, if we confess our sin, ang word nga confession din ha gikuha sa Griego nga pinulungan nga homologio. Homologio. Ug ang pulong homologio means to name, To name, cite, to cite, acknowledge, o recognize. recognize. Oh. So, buti pasabot nga, if we confess, nagpasabot, if we recognize, if we name our sin,
name lang, hingan lang nimo imong sala. Halimbawa, Dili na ka mag-feel sorry, pastor. di na ka mangayog, Pasaylo. usay mo, pasaylo ako, Ginoo nini. Well, mo na nang naandan sa mga tao, no? Pero ang pulong sa Dios, wala nag-iingon nga mga ikagpasaylo din ha. Unsay yung isulti? If we confess our sin, sa ito pa, Meaning, i-acknowledge. i-acknowledge, so hingan lang nimo imong sala. Giangkon. Sa, He is faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa ito pa, gihingan lang nimo ang imong sala, ang imuhang tanang sala, nalimpyo na. Yes. Pati itong sala nga nakalimtan nimo, sala nga wala nimo mahibaluoy siguro nga dito sa gawas naglakaw-lakaw ka dito nya ning gawas lang imong arrogance, nakakita lang ka dito kanang ibutang nato mga nakita nimo nga nagkos sa imo sa pagpakasala sama sa pagkasuko, arrogance mo na siya. Yes. Sa sulod sa imong kinabuhi, meriya ka, nag-arrogance ka. Nya nakalimtan nimo Pastor Ruel, Nga, nakasala day ka. Oh. Nya, nag-perform kag sama ni ini karon. Nya ning gamit din kag 1 John 1:9, ang imong nahinumduman nga sala katulang nangaway ka, Oo. nga amahan nga Dios nangaway ko. Apil tong imong nasukan sa milabayng mga oras, pasayloon to, limpyuhan to siya. Kay ang keyword ya pastor is gi-acknowledge mo I-acknowledge man nimo. ang imong sala. So, ang iyang gisulti din ha, Mental, verbal o verbal. ang umulugi giname nimo, and then trabaho na sa Dios ang pasaylo nimo ug paglimpyo nimo sa tanan nga dili pagkamatarong. Oh, So busa nahimo na pud kang limpyo sa tubangan sa Dios. Yes. So sa diyang mahimo kang limpyo, ang balang espiritu wala na pud siya nag-grave, ang balang espiritu wala na pud nag-quench. Yes. Mutrabaho na pud siya sa atong kinabuhi. Naana ka sa gitawag og temporal fellowship. Yes. Nakabalik na ka sa Nakabalik na ka. sa So, kabubuton sa mahimo na pud siyang active, Pastor Ruel. maka-perform na pud siya. Mutrabaho na pud siya kasi ang Christian way of life is, hinumduman ginato na Pastor Ruel, ang Christian way of life is the work of the Holy Spirit inside us. Yes. Munang grasya sa Dios. Dili itong atong kaugalingon nga trabaho, Pastor Ruel. Nga usay i-bypass na nato ang balang espiritu nga kini nga trabaho kaya na ko ni. So ako gining mabuhat ning mga trabaho karon. So trabaho na ka nga trabaho. Yes, kung yun na ang imong huna-huna, kana siya mahimo siyang energy of the flesh. Kay kasi ang top circle mao man to siya ang Posisyon. gitawag og position in Christ. Yes. Ang bottom circle gitawag po na siya og position in the Holy Spirit. Yeah. No? Mao siya yung mando sa imuhang Kristohanong Yes. mapagpangalagan. Oo. No? Nagtrabaho siya sa atong kinabuhi. Yes. Trabaho ni Kristo ang kaluwasan, ang face to pod, trabaho sa balang Espiritu Santo. Tinuod na. Ano, Mo na magpasabot. sa Christian way of life, kung dili nimo masabtan ang Christian way of life, Pastor Ruel, ikaw ang kung dili nimo masabtan, sama ra nga ikaw nagtrabaho sa imong kaugalingon. Oo. Gibypass nimo ang balang espiritu. O kana gitawag ka na siya og human good. Human good. Under the Energy, energy of the flesh. energy of the flesh siya. So, siguro magunahuna ka sa kadlaw nga dako kag agi, pero kung nabuhat nimo kana siya in the energy of the flesh, Kawang lang. kawang lang. Tungod kay ang Christian way of life is the work of the Holy Spirit inside us. Inside us. So, hinumduman nato ng mga igsoon, no? Kay importante din na siya para sa... Daghana din na sipyat na pastor, no? No. Daghang kay kag nahimo or accomplishment anang adlaw ba? Pero dili energy of the dito mo ipabuhat sa balang Espiritu Santo sa imuha anang adlaw ba? Tinuod ka na. Napo lagi to tanan sa Energy of the flesh gito. kakos ra gyud. Oh, kakos, human good. Useless, no? Why bili? Why bili? Oh. Kay imuha man tong kanang kidaugalingon or energy of the flesh. Tinuod ka no? na. So mo bito na ang Christian way of life importante kay nga masabtan gyud sa matag usa ka magtotoo. Nga kini di ang atong pagpangalagad karon, this is not because of us, but because of God the Holy Spirit inside us. So careful ita na no, dili ta Careful mo gyud. Oh. dili ta magbuhat og para sa Ginoo kundi Magsunod lang ta kung sa ipabuhat ipabuhat sa sa Ginoo. balang Espiritu Santo sa Oh. Ginoo. Ana ra man na, simple. Umuin ka, Pastor, wala naman ko kasabot sa akong adlaw kay sa 8 hours na ako sa adlaw. Wa ko kasabot kung sa giya sa balang espiritu. Na kung isulti sa imo, ang balang espiritu dili gid mo giya sa usa ka tawo nga dili
gitawag na tog matarong. Yes. Dili spiritual. Dili gitawag na tog kanang gitawag na to og hamtong. Yes. Busa ang usa ka magtutuo nga dili pa wa pa ganin niya sabti ang Christian way of life. So dili niya na masabtan. May bulong siya. Ako bitaw sa Pastor Ruel sa balay ko maghinuklog og kadyot gid Pastor Ruel. Mo na ko nga Father God, unsa man gyud ang ipabuhat nimo sa kuha karon? And then maghinuklog ko niya na Pastor Ruel kay usahay dili pa ka masayod sa imong kinabuhi, mupataka na kagalaw ba no? Oo. Pataka na kagbuhat. But sometimes Ya di dito mo ipabuhat sa Ginoo sa imong adlaw. sometimes Pastor Ruel naingon ani ang expectation nimo nga magbasa ka og Bible. Pero di ay nade sa ipabuhat nga lain pagpalit og bugas. Sometimes mo kumakana ka unique no? Unique no kay ay mong tanaw una ang espirituhan ng mga butang pagbasag Bible, pagampo, siguro mag-intercede ka nga to sa uban, mag-pray ka sa Israel, mag-pray ka sa katong mga masakiton, unsa pa no? Nag-prepare ka sa imong sermon. Pero di ay makana ka God, sa imong pagpaminaw nina wa man di may bugas, wa man di sulod bugas ng among kahon. So kuha kag kwarta, mupalit ka dito. Usay tricky kay Pastor Ruel kung dili jud ka maniid o dili jud ka maminaw sa giya sa balang espiritu. Murag naguna-una na kang katong pagpalit og bugas, murag dili na to kabubuton sa balang espiritu Pastor Ruel. No. O katong nagbutang ka og tubig sa imong imnanan, murag dili na nimo makita to. Pero hinumduman na to 24 hours a day ang gihatag sa tuwa Pastor Ruel. O kining 24 hours a day moment by moment ni sa Christian way of life ang matag minuto ni ini galamiton gyud para sa Ginoo. Nabitoy kanta nga kanang one day at a time Pastor Ruel. Usay mag-ana ko bain ko. Murag tama gwapo kay nga kanta ang one day at a time Pastor Ruel. One day at a time in Jesus. Pero mag-ana ko bain ko murag taas-taas namang one day at a time para sa kuha one moment at a time. Moment by moment at a time. So tama din nag-iingon sa mga manag-uyab no nga every minute of the day and every seconds of the night I miss you like crazy. Murag nagbalak naman ka na Pastor Ruel. So ang sa espirituhanon po day ang atong panagsandurot sa Ginoo moment by moment. Moment by moment. No, moment dili nimo makaya mo sa kadlaw. Tanaw nimo hutdon mo sa kadlaw. Kuan kayo murag broad ra kay siya Pastor Ruel. Pero ang Christian way of life is moment by moment. Yes. Every moment of the day kinahanglan maminaw ka ug unsa ipabuhat niya sa tuwa. Kay ang dili day garantiya nga dugay na ka nangalagad sa Ginoo, dili day nagamater og katuigan, pila katuigan. Ang ginamater day sa Ginoo ang imong daily walk or daily walk. Moment by moment nga nagbinadaugon ba gyud ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Kana mo na pinaka-importante Pastor Ruel. Dili tong ang hunahuna nimo tanan nga nagabuhat na kanining mga dagkong butang. Yes. Kay pastor napay istorya namay kasagaran ingon nga ako 30 years na ko nangalagad sa Ginoo brad. Pero di ay sa 30 years halo tanan way unod ba? No? Di pareha sa kanang bag-ora ng alagad sa Ginoo nakasabot sa prinsipyo sa balang Espiritu Santo, liyok sa balang Espiritu Santo. So matag moment by moment sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, igo permi. Mo bito nang gingon sa Galatians 5:16 Pastor Ruel. Walk by means of the Holy Spirit. Yes. Kumana siya, imperative mood na siya Pastor Ruel. It is a command. It is a command nga bot ni ipasabot din ha. Ayaw i-bypass ang balang espiritu. So di jud ka magpasagad no? Dili pwede. Dili gud eh. So ang mga tao Pastor Ruel karon murag una nila nga ang Christian way of life nga okay na nga naka sa church, nag-apil na kag-choir dito, o siguro nagtrabaho ka sa simbahan o unsa pa imong trabaho. Yes, maayo man na siya. Maayo man na siya. Sa mata sa tao labi na maayo kay na siya. Para na pastor, oy, kamo mo yang people, adto tayo dito sa palengke, banangyaw ta. Naka-perform mo. Pero ang pangutana, kabubuto ba ito sa Ginoo? Yes, importante. Dapat, before mo lakaw, Lord, maniid ka yun. Kung sa'y plano ni mo ipabuhat ni mo, kanamo karon kami open lang unsay mga ipabuhat ni mo. No?
Ana ra di ay. Di ta magtira pasagad eh. Dili ni siya tira pasagad Pastor Well nga basta kay naibuluhaton jump lang ka diretso, Yeah, no? oo. Kinahanglan mangonsulta ka sa sulod sa imong kinabuhi. Father God, unsa ba ni mao ba ni ang akong pagabuhaton karon? Musunod ba ko nini? Nay panahon sa imong kinabuhi nga mo say no ka. Yes. When the Holy Spirit dictates in your conscience, Oh, yes. nga muingon siya nga, no. Bisan magnagsangyaw dito, pag muingon siya, no. Yes. Ayaw. Nganong mo man ka nga sa sulod sa imong kinabuhi, dili man ka pa doon. Na may laing ipatrabaho sa imuha. Siguro lahi tong ilahang trabahoon kaysa imuha. Oh, yes. So dili pareha ang usa ka magtutuo nga pareha silang trabahoon sa usa ka adlaw. Gawas siguro ni nga tuwa Pastor Rowell kaya itong nakita na establish na ang atong kasi usa man gud nga klaro kayo nga guidance sa Holy Spirit Pastor Rowell kining na-organize na ang imuhang time. Oo. Now kining atong radio organized naman gud ni. Yes. Klaro Nga, naman. kuan yun eh. Nasa Matag iba- Sabado sa alas 12:30. O klaro na ni siya. Oo. Busa alas 12 padaan Pastor Rowell nagprepare na ta, Prepare na ta. ligo na ta, nagkaon na ta. Check na ta sa mga ligid na And, to. check na ta. Atong mga panginhanglanon, atong mga notes. Klaro Notes naman. na to, ato antipara. So, murag given ni siya ba, no? Yes, yes. So, murag klaro na kay siya. Nga. Pero naay mga dili given Pastor Rowell sa atong kinabuhi. Oh, kana. Mo na Oo. delikado. Mo nay atong tanawon. Kaya abini mo, puntos ka to. Oh. Pero, Wala di ay. dili di ay. Oh. So, mo nang gitawag moment by moment ang Christian way of life. Nindot, unsa itong verse ingon niyo pastor? Galatians Sa Corinthians? 5:16. Galatians 5:16. Kato niyo ka 5:16. nga katong imperative nga kuman. Oh, yeah, Galatians 5:16. Oo, nga Walk by means of the Holy Spirit. pinasikad yun ay Oo. matag move na to. By the Holy Spirit. By the yun. Holy Spirit, Dili na yun to pwede ibahipas ang balang Espiritu. Tungod kay siya, ano na siya major role sa atong kinabuhi. Kasi pastor, na yun na sa usa ka Kristiyano eh. Working for Jesus yun ni Brad. Na. Okay na siya kung Oo. kasabot siya sa balang Espiritu sa iyang kinabuhi. Mhm. So, parehagod sa tuwa, Pastor Rowell, dili man tanang panahon maghatag tag gospel tracts. Yes. Why? Because dependent ta ug unsa ang leading na to. Oh, yes. Kasi na may leading niya. Kay tama gyud. Oo, Kay ana. kung gilid ka nga reproduce ka na, nya gilid ka ng lugarahan na, kana mo O, na kana. ang kabubuto sa Go. Dios. Pero Kung wala. na force ka, Mm. no? Yes, maka-perform ka pero walay puntos imong gihimo. Tinod ka na, Pastor Rowell. Ato bitong balikan na to kuan Pastor Rowell tong adunay mga nagapanghitabo sa una nga grabe ka kusog ang mga gitawag na to kidnapping sa kuan Pastor Rowell sa Hulo-Sulo ba to Pastor Rowell? Mhm. Kunya atong nakita na mga tao nga grabe desirous kay sila nga musangyaw dito. Oo. Now, ang pangutana dito Pastor Rowell, are they really led by the Holy Spirit to go there and Yes. preach the gospel? Mhm. Now, kinahanglan masabta na to nga Oh, atong yes. kaugalingon. Makarelate ko ang ingon ni Pastor Ped. Dugay na nitabo pod, usap pod na siya kailado nga pastor. Nga niadto po siya dito sa area kay nagsangyaw siya, nag-evangelize siya, nya gikidnap pinuon siya dito. No? Usa na. Kato nga pastor noon kay na sa una. Oh, So nakidnap siya dito. Mura siya kanang behind enemy's line dito no. tinod ka na. Nisulod siya sa nga dili yung takabuto sino. Now, hinumduman na to Pastor Rowell ang pulong sa Dios nindot kung masabta na to. Mo bitaw nang sa Matthew mingon din ha nga do not give gold to the dogs. Yes. Ayaw gihatag ang imong bulawan ngadto sa mga ero. Kay way bili na sa ila. Oh, ayaw gihatag ang imong perlas sa mga baboy. Mhm. Now, ang buot niyang ipasabot na diha Pastor Rowell, ang pulong sa Dios, especially sa maayong balita, ayaw nag-ipamugos paghatag ngadtong mga tao nga dili mo dawat. Mhm. Ayaw Yes. ipamugos ning pulong sa Ginoo paghatag ngadtong mga tao nga against the truth. Yes. Kay kung imong ipamugos ni paghatag nga to sila ha, ilahala ning yatak-yatakan. Bot niya pasabot Pastor Rowell, si Jesus Christ ko na nagasulti niya na, nga yes, ang mayong balita, kinahanglan isangyaw na to. Pero kinahanglan mag-observar po ka, kung kinsa ba itong mga tao, nga diin, positibo sa pulong sa Diyos. Yes.
Mudas magkani atong sa katao nga against gani kay Christ, anti-Christ na gani. Oo. Nya mo sangyaw ka ato niya. So sama ra nga gihatag nimo ang bulawan ngadto sa ero. Nga dili man Wa jud ay value sa ila. wala gitoy value sila. Yes. Now, mga kaigsunan, importante ang gitawag nato leading and guidance of the Holy Oh, Spirit. yes. We are commanded, no? We are commanded. Gisulat ka na ni Apostol Pablo sa Galatians 5:16 nga nagaingon din hagyod. Walk by means of the Holy Spirit. And walking by means of the Holy Spirit, Pastor Rowell, is the Christian way of life. Christian way of life. Ang balahang Espiritu nagtrabaho sa atong kinabuhi ug sa iyang pagtrabaho sa atong kinabuhi niya nang panahon na naga-lead, naga-guide, naga-teach siya sa atong kinabuhi ug unsa ang ipabuhat sa atong kinabuhi moment by moment. Moment by moment. Muna ang Christian way of life. Ug muna ang gitawag nato redeeming the time sa Ephesians 5:16. Oh, yes. Oh. Na-redeem nimo imong time tungod kay gigamit nimo ang every moment sa imong kinabuhi sa pagsunod diha sa mando ug sa giya sa balahang Espiritu. Muna siya ang Christian way of life. So dili gid na bara-bara gyud. No? Dili nagpasabot Pastor Will nga ning buhat na ka mo lang na akong gingon. Nay time nga mo sino ka. Yes. Nay panahon nga mo siyis ka. Yes. Bisan man gani Pastor Will kanang imbitaron ta nga magwali sa simbahan. Kinahanglan sabto nimo imong kaugalingon. Nganong imbitaron man ko niya sa simbahan? Yes. Nga naman ko'y simbahan. So, na panahon sa imong kinabuhi nga, Brad o Pastor, naman ko'y simbahanan. No. It's time for you to say no. Yes. Pero na panahon nga, musulti ka nga, yes, Pastor, pwede ko niya ng orasa sa imong simbahan. Oh. Why? Because, gi-evaluate nimo ang imong time, gitanaw nimo imong time. O gitanaw nimo nga, kini pwede. Pwede ko makasunod nining schedule o ang imong loob, Pastor Will, gaan kayo. That's the leading and guidance of the Holy Spirit sa imong Mayon kinabuhi. ta kung mawang mauna, pero ang ubang unahon nga dito ko kay dako dito og kanang kuan kanang gitawag na grace kanang gitawag ang pastor niya naihatag love gift. love gift. Oh, na wrong motives na sa Pastor Will. No? So, murag kanang gingon nila nga kining waliha karong ang una nga puntos karon bugas ay kadong puntos karon sudan na ni sa Pastor Will. So pamugasay. Mo nang 1 2 3 munggos. Ang 1 2 3 ang wali. Well, mga kaisunan, wala kita nagahisgot sa mga kahigalaan nato nga iyon ana no. Gihimo lamang nato kini siya nga gitawag instrumento para sa atong kinabuhi nga diin mahimo kitang right sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Importante doing a right thing in a right way. Doing a right thing in a right way. Now, mao na pwede pa na nato dugangan Pastor Rowell. Kanang gitawag nato you must be in the right place at the right time. Okay. At a right way, no? Oo. So, kasi pwede man ka nga moto sa usa ka dapit nga dili dito mo ang wrong timing sa imong kinabuhi. Mura kay si Jonas ato. Oh, sama kay Jonas, no? Ning adto siya spikas pero wa siya kabantay nga diin ang kabubuton sa Dios dito sa Ninibe. Iya sa Patmos. Sa Tarsos. Oh, sa Tarsos siya milusot. Now, Pastor Rowell, klaro ka itong leading sa balaang espiritu sa iya. Yes. Klaro ka itong leading sa Ginoo sa iya nga paninibig siya. Nagoy sugo siya dito nga pawalihan niya ang Ninibe. Pero nganong ning sukwahi gid siya. Nganong nagpatarsos gid siya. Mao bitaw ang importante kayo nga masabtan nato ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Mao pud pastor no sa atong Christian way of life. No? Ana gyud ang Christian kabubuton sa Ginoo nga nata siyang kabubuton og dili og nya mulihis kita ba? Oh, na mga panahon nga dili kabubuton sa Dios ni. So, ayaw. Kada buntag na ko'y ginatudlo diha. Gamay lang kaya na sa pastor, mga 2 to 5 minutes na dalas kanta. Sige, tawagin na pastor, ang imuhang My time with God through the Lord Jesus Christ. Yes. Daily food for our soul.
Duha ra gyud nang magbalik-balik di Pastor Roel. It is the will of God. It is not the It will. is not the will of God. Kaya ang pulong sa Dios duha ra gyud na Pastor Duha Roel. ra gyud. Either it is the will of God or it is not the will of God. Masabtan nimo nga dili ni kabubuton sa Dios o kabubuton ni sa Dios. So, masum up nimo ang word of God sa duha lang ka butang. It is not the will of God o it is the will of God. Well, sa atong kinabuhi, mao po na Pastor Well, murag napasok kita din sa Ay, Christian view of life, murag Pastor Well. nag-chasing rabbits na pero unod mo kay ni. Yes, okay tinuod ra, ka na. okay ra. Nindot nung kayo. Yes, kasi importante ang Importante Christian kayo. way of life, Oh, Pastor yes, Well. yes. Kasi dinhi kasagaran nga mga magtotoo na bagsak. So, buhat kay buhat sa buluhaton sa Ginoo, pero wala musunod sa gitawag protocol plan of God. Oh, yes. Wala makasunod sa gitawag na to God's system. Wala makasunod sa pamaagi sa Dios. Unsa na, you are doing in a right you are Doing a in right a thing in a wrong way. Wrong way. Oh. Pwede po doing wrong thing, no? No. Pwede nimo nga balihon, no? Pero kasagaran gyud dinhi kining ang importante sa tuwa, doing a right thing in a right way. No. Kay bisan pag writing na siya ng imong buhaton, pareha ni kanon Pastor Well, writing man ni siya, no? Nata, nagsunod ta sa plano sa balaang espiritu nga nagita sa radyo. Pero kung nangimong huna-huna, Okay Pastor na. Well, wrong motive, Oh. so you are doing a right thing in a wrong way. Kay ano, although naglingkod kinood ka, nagperform ka, Nagtudlo ka, pero ay mong una-una nakasala. oh, Ah. you are doing in a wrong way. Yes. So, dili madawat sa tubangan Muna, sa Diyos. importante kay ang moment by moment yun. Moment by moment. Nga, haom yung ka kanunay sa sa plano sa Diyos. Yes, mo nang ang pinakasimple din no, nga din nagasunod kita og unsa ang ipabuhat sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Dili tong kita maguna-una og unsa ang buhaton nato para sa Dios. Yes. Ang Dios wa nagkinahanglan sa atong buhat. Ang Dios nagkinahanglan sa atong pagsunod sa Yes. iyang buhat. Monay Sa iyang ipabuhat. keyword, Pastor. Mo na importante nga Ang masabtan Ginoo nato. wala nagdepende sa atong buhat. Wala. Kundi ang Ginoo nagdepende sa pagsunod. Nagtanaw siya og giunsa nato pagsunod ang iyang ipabuhat sa atoa. Yes. So in eternity past, Pastor Well, wala na naka-ready ning tanan niyang ipabuhat sa atoa. In fact, kining atong gibuhat karon, Pastor Well, mo na lang ning gitawag print out. Print out tungod kay ang Ready na ni sa eternity past. nakita na sa Ginoo pinagi sa iyang foreknowledge Oh. no, nga Tama ka na. mao yun ni. Muna sa nga ang termino. Oh. For knowledge. According to the omniscience of God, nahibalo na siya sa atong trabahoon karon. O kay misunod ka sa bulhaton sa Dios, may yield ka, Pastor Well, print out na lang kini siya. Yes. Mao kini siyang gitawag nato, igo na lamang kita nga nagasunod ug unsa ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Yes. Well, Pastor Well, ang atong oras napay 2 minutes, Pastor Well, ipadayon daw na Pastor Well kadyot. So, verse 12, gyapon ta Pastor Ped. Sige, padayon, Pastor Well. Ato ang so 2 minutes naman lang. So ibala na to nga when the royal family has been completed, the church will be resurrected. Yes. Added to the imminency, accept is the adjective which does not mean quickly. It means soon. Again, it is the concept of the imminency of the rapture. No? So, ang rapture yun, pwede karon, pwede unya, Wala kita mahibalo. pwede ugba. So, basta kay mo abot gid siya. Mabot mo na nga, dapat i-redeem yun na itong atong time, Pastor Well. Kaya wala Yes. kita mahibalo ba? Ang akong anak, Pastor Well, ako yun ang ginamantuman siya istorya. Ikaw, ready na ba jud ka? Kung mubalik si Jesus Christ. Ingon yun siya, Pastor Well, oh, ready na ko. Pero, wasa kasabot, nga dili ka tumo akong ipasabot, Pastor Well. Oo. Ikaw, yes, nasabdan na ka, Jai, nga ready na jud ka. Nga luwas na ka kung mubalik si Jesus Christ. Pero dili na mo kung buti pasabot. Kung buti pasabot, nga ready na ba ka, nga kung mubalik si Jesus Christ, dili ka maulaw o dili ka maulawan sa pagatubang niya kay nabuhat nimo ang imong Christian way of life sa dinhi pasiyota. Oo. Mitubag sa Pastor Well nga matupan niya,
daghan pa man kung kayong distraction. Kaluoy sa bata, no? Oh. At least na-aware siya Oh, ana. bata pa man kung kaya siya. Oh. Nya gingnan ako, at least, daghan pang distraction jay. Si Manong lagi ni mo jay, makasunod mo lagi siya. Insa, hantong naman na siya. Lusot sad no. Umot So, nga pasabot nga. Sa atong Christian way of life pod pastor inana pod nga dili hawanan sa Ginoo ang imong dalanon sa imong Christian way of life aron makapangalagad ka sa unahan og maayo. Mhm. Gialaw sa Ginoo mga speed bumps sa imong Christian way of life. Naagi na. Naagi na siya. Mm. Kasi gialaw na niya kay para in the middle ni ana mo decision gyapon ka nga mangalagad sa Ginoo sa unahan. Well, ang Christian suffering kinahanglan masabtan nato na no kanang mga bumps nga mong isgutan di Pastor Robel no, kasi ang mga namong duha ka klase nga suffering, kining gitawag punitive, kining suffering nga gidisiplina ka, o kining gitawag suffering for blessing. Blessings, Ang suffering for blessing ingunani ni siya, nagbuhat ka sa kabubuton sa Dios pero adunay suffering. Yes. Nganong adunay suffering? Tungod kay ang Dios nagatanaw sa imong kinabuhi o gusto niya nga ma-perform nimo ang imong Christian way of life nga nagatubo ka sa dihang adunay pagsulay nga imong ma-practice ang pulong sa Dios. Oh yes. Application di ay sa pulong sa Dios Is the issue. ang issue diha Pastor Well. Nga diin kana nga pagsulay kinahanglan makalabang ko, oh God, salamat nini nga pagsulay o kinahanglan nga magmadaugon ko nini. Well, sa dihang nagmadaugon kaniya na nagpasabot nga nakalabang na kaniya nga testing. Yes. God will give you another test para nga mo accelerate ka ngadto sa halimbawa gikan sa spiritual self-esteem ngadto sa gitawag spiritual autonomy o kaha ngadto sa spiritual maturity. So adunay mga testing sa atong kinabuhi, adunay mga suffering. Dili gid ta makalikay niini Pastor Well samtang napatas kalibutan. Well, ang atong oras Pastor Well murag insakto naman sa ikaduha natong buluhaton. Biyaan lang sa nato ning verse 12 pastor, padayon na Okay. nato sa sunod Sabado. Sige, anhisa kita sa atong ikaduhang mission alang kini sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa kaluwasan. Yes. Kung ikaw nagkinahanglan man sa kaluwasan, focus, paminaw niini ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan ng kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kong muagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan. Ug dili usab kita makadiretso sa amahan kay kinahanglan nga muagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala nay lain pa. Sa mga buhat 4:12 nagingon, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang nagpakamatay sa krus, busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka mga punto nga importante kaayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayaran sa bahanti ug bulawan. Kini di nagpasabot nga bisan kun ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao, bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa na to kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19. Nga nagingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawadan og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabot sa Dios, pinagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kagalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini mao'y dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas, aron nga ang tao mubati murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan balaod ug mga seremonya sa reliyon. Apan kini
nagalipat lamang sa tawo aron dili makita ang tataw o klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Niini nagtinguha ang tao sa pagbuhat ug maayo aron maluwas. Nagsalig sa iyang kaugalingon paningkamot ug kusog. Tungod niini dili nila makita ang kasiguraduhang dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila mutubag, kung magbuhat og maayo, kini tungod kay ang ilang hunahuna mao man ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Nataptan ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nga nagapaminaw niining programa karon nga kapunon. Ang reliyon dili makaluwas ug ang pagpamembro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon moagi kanako." Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5 ay nagingon, giluwas kita niya, kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episo 2:8-9 usab nagingon, kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayod buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios, pinaagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Nganong ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas? Tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano kaha nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala, ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30b nga to sa 31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon nining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usaw-usab kay lado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21 nga to sa 23 nga nagingon, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod siging harian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod siging harian sa langit nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo, na nagpagula sa yawa pinagi siyang ngalan, ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagis kaluwasan. Dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao, kay ang kaluwasan dili buhat sa tao kundi dili buhat sa Dios. Unsa man diay ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa Juan 6:40 nga nagingon, kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini, nga ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. O pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan aron ang tao maluwas, ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og maluluwas nga walay sala, ug kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayaran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong maluluwas ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka makaulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Pariseo nga nagpagkamatarong sa ilang kaugalingon pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon. Giingnan man sila ni Jesus diya sa Mateo 23:27. Alaot kamo mga eskriba o mga Pariseo, mga maot,
kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon nga sa gawas na nagpakita sa katahom apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog sa mga patay ug tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao o dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinoon, kini nagadala ngadto sa kamatayon nga walay katapusan pagkaymulag sa Dios didto sa linaw nga kalayo. Busa mga higala nga nagapaminaw nining programa. Sabta kini, ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon ug ang pagpamembro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili ang bugtong buhat ni Hesukristo sa cross mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Hesukristo lamang ang hingpit. Busa tuuhin na si Jesus nga imong maluluwas ug maluwas ka. Ang buhat 16:31 nag-ingon, tumo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Baliko nako pag-ingon, dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang ang sulbad niini. Ang bugtong Dios noong buhat lamang ang makaluwas sa tao. O kana mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Jesucristo sa cross. Siya ang nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24 siya mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, meaning sa cross. Aron kita mamatay ngadto sa sala o mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. O sa unang Pedro 1:18 ngadto sa 19 nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong napanunod sa inyong katigulangan. Dili butang nga kawadan og bili sama sa salapi og bulawan. Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo sama sa nating karnero walay buling o mansa. Ang Tito 3:5a na usab nag-ingon, kay kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong kundi tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikurunahan og tunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan ang atong tanang sala, gitungtong sa iyang abaga gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala, ug human niini siya mingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30, mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu, tungod kay nahimo siyang sadan. Pila ka bilyon, trilyon o kwadrilyon baka nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan, gitungtong sa iyang abaga, ug gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sadan, ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios Espiritu nga walay kalipay sa sala, mibiya kaniya. Niini nga panahon si Hesus misinggit og mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Dios Amahan ug Dios Espiritu Santo, tungod kay nahimo siyang sadan. Ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan, ana kaniya. Tungod niini si Hesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato. Ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos o pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kayo kung ang tao mo ingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana mo'y usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, samara nga mingon siya nga dili pa igo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus mingon, natapos na, titilistay. Makita ka na diya sa Juan 19:30. Buti pasabot, nahingpit na ug wala na'y dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas.
Busa si Jesus mingon diya sa Juan 11:25 ngadto sa 26. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mosalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya, ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako dili na gayud mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kun mutuo kita nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang 1:3:16 ngadto sa 18 nag-ingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot, kun dili aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36a, nagingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinagi lamang sa imong hunahuna, kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon, kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala, mao kini ang pinakamayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kining yano nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong mahimutan. Kini akong gipangayo, ginaampo pinagi lamang sa pangalan ni Hesus, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo nini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios, sumala sa Juan 1:12, ikaw anak kang Kristo, ug si Kristo ana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Alang sa dili pa kita magatos pagtapos, aduna pa kita nabilin nga 5 minutos, aduna kami espesyal nga awit alang kaninyo, ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus ang dalan. Si Jesus ang dalan sa kaluwasan, sa kanyang katawhan, sa kalibutan, iantos niyang tanan, ug iyang nagimayan, tanan niya sana sa katawan. Sa ibabaw sa krus, iyang giantos ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat niyang tanan sa ibabaw sa krus, aron iyatang matubos. Dilig mabayaran, bahandig mulawan, bisan atong buhat, way pili ang tanan, buhat ng Jesus, ang angay kang saligan, alang sa atong kaluwasan. Sa ibabaw sa krus, iyang giantos ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Buhat sa Ginoo ang
ang kaluwasan ko. Ako'y nabuhat gawas lang sa pagtuo. Salamat yun, Jesus, sa imo nga kayo. Ang kaluwasan na ampun ko. Sa ibang sa krus, iyan hindi ang tus. Ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tangan sa ibang sa krus. Aron iyat ang matubos. Hindi ka lang kumusta, ikaw ang namnama. Pagsugat ni Jesus, kung mubalik na siya, kaluwasan na na yun, ang kung yun mo naman. Tuog kang Jesus, maluwas ka. Sa ibabaw sa krus, iyan yung giantos. Ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tangan sa ibabaw sa krus. Aron iyat ang matubos. Sa ibabaw sa krus, iyan yung giantos. Ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tangan sa ibabaw sa krus. Aron iyat ang matubos. Aron iyat ang matubos. Okay, mga kaigsuunan, wala namang gyud tay panahon. Busa man namilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon. Sa samang oras, alas 12:30 hangtod sa alas 3, alas 4 sa hapon. Adlawng Sabado og sa samang istasyon, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM Radio. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes og sa iyang kaabag, DJ Well, ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo. Kini ang inyong mga alagad sa kahanginan, Pastor Ruel Gallo, Pastor Federico Andoy. Nag-ingon ang Dios magauban kanatong tanan. Maayong hapon og be safe. Pag-aksa ko higala.